Amen po ba? Amen. So yan, ang Diyos pa rin, si Lord pa rin yung nagbibigay ng liwanag kahit sobrang dilim na ng kapaligid. So yan, ignite tonight. So yan, kamusta po kayo? Kamusta po ang buong weekend na walang pasok? So, kamusta po kayo sa nagdaang bagyo na, ano pa kayo yung bagyo? Kasi opo nga. Sana hindi na lumakas ang bagyo. So, pag-pray lang po natin ang panahon natin kayo. So, yan, bago po tayo magsimula, tayo po muna, papusunin po muna natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso at isipan. So, tinatawagan po po si Pastor Edward para po ipanalangin po ang magpupong ito. Okay, masaya ba kayo? Huwag naman po natin gawin masyadong seryoso ito. Amen? Kasi parang pili ko, bumabata ako. Okay, medyo anyway, first time po natin dito, di ba ba? Magkakakilang-kilala naman na kayo. Sino po yung mga taga-Nabaroan dito? Tumayo. Taga-Nabaroan, tumayo. Ayan. Halos lahat, mga taga-Nabaroan. Okay. So, ano po ang ini-expect po ninyo dito ngayong gabi? Bakit po kayo nagpunta dito? Dapat alam nyo yun, ha? Alam nyo, para hindi po sayang. Okay, makakapulong kayo. Okay po? So, this is our, sinabi ko na kanina, first time po. First time. Kasi excited po ako eh. So, huwag kayong mag-alala. Every first time po, nandiyan po yung adjustment. Ganyan. Pati ako, nag-a-adjust ako eh. So, mga kapatid, tumayo tayong lahat, mga anak. So, i-welcome po natin ang presence ni Lord sa gabi dito. At wala po tayong ibang gagawin, kundi papurihan, paglingkuran ng ating Diyos na buhay. Kasi po, siya po yung nagbigay ng ating buhay. Palapakan po natin ang Diyos. Okay, umigit po tayong lahat at tayo po ay mag-upisa sa panalangin. Aming Ama na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit po sa inyo ng papakumbaba sa unang araw ng aming pong programa ng activities po ng mga kabataan na narito. Unang Friday na amin pong ilulunsad. At Lord, tulungan po ninyo kami sapagkat ito po ay una pa lang at nawa Panginoon, marami pa po mga kabataan ang madadala po ninyo sa inyong pong bahay-sambahan upang mas marami po ang magpuli sa inyo, marami po ang maglingkod po sa inyo, at higit sa lahat, marami po kayo ang gagamit sa kanila. Ito po ang propesya po ni Propeta Joel sa kanyang aklat na sa mga huling panahon, inyo pong ibubuhos ang inyong pong banal na Espiritu upang ang lahat ng tao ay magpupuli sa inyo. Gagamitin mo, Panginoon, ang mga kabataan para magpahayag ng inyong salita ang mabuting balita. Kaya Panginoon, sa gabi po nito, wala po kami ibang gagawin, kundi maupo sa inyong pong biyaya ng trono. I-bless po ninyo, Panginoon, ang bawat participants na narito. Dalahin po rin po, Ama, yung po mga iba pa po na papunta po lang po rito, Panginoon, kung paano po ninyo kami iningatan, yung mga nauna na sila rin po ay ingatan po ninyo. Gusto po namin, Ama, na ma-enjoy po namin ang gabi nito, kasama po namin ang inyong pong presensya. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat portion ng gagawin ng mga kabataan ito. Ano man po yung kanilang pinaghanda, naniniwala po ako na nandyan ang inyong pong pag-isa, nandyan ang inyong pong anointing,
maging sa pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. Lord, gamitin mo, Panginoon, mightily in your kingdom, Panginoon, sino man ang tinawag mo upang magbahagi ng iyong salita para mapalakas ang mga batang ito, nagkaroon po sila ng tamang direksyon sa kanilang buhay. Magamit po sila mightily sa kanilang tahanan, sa kanilang paaralan, at higit sa lahat, sa iglesia ng kanilang pinagbibilangan. Salamat, Panginoon, tanggapin mo mula sa aming pong nakaalam ng puso ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. So, napapasok po ba natin ang presensya ng Diyos sa ating puso? Ayan. So, bago po tayo magsimula sa ating event, tayo po muna ay magbabasag ng icebreaker po muna tayo para mawala po yung kaba or yung mga hiya-hiya po natin. So, pasuyo nga po muna ako na pagilid po yung mga upuan. Diyan po. Tapos ano po pagkatapos nyo po ililid yung upuan, mag-form po kayo ng circle. Mag-form po kayo ng circle. Ano po kayo? Yan, awang po muna kayo, awang. Awang po. Tita, tita. Boy, nagkakaroon. Yan. Tia. So, ang gagawin po natin is, yung harap po natin dito na. Parang, Harap kayo. Dito, Harap kayo dito. Medyo- Dito. Isang side lang. Ayan. Parang ay, mukhang hindi siya. Tapos, Sama ka, print, move. Move pa. Kaya nga, awangan niyo yung bilog niyo para mas masaya. Sige na. Kailan mawawakan niyo yung iba ng kanan niyo? Ayan, tayo ng magkaroon po tayo ng apple, banana, orange. So, may instruction po dito. Kapag sinabi ko pong apple, nakaganyan po kayo. Kapag sinabi kong apple, magpo-provide po kayo. Sige nga, try nyo na ako. Kapag, okay, apple! Apple! Isang ganun lang. Abutin niyo, mag-compress kayo. Ayan. Kailangan magkakahawa kayo. Hawakan niyo yung balikat ng bawat harap ninyo. I-compress niyo kung bakit hindi kayo magkadikit-dikit. Ayan. Compress kayo. Basta naka-center yung bilog. Ayan. Hawakan mo dapat yung nasa harapan mo. Sa pausok ka.
Orange. Orange. Yung orange, di ba nakaganyan kayo? Kayo yung 180, ano? Kaharap. Yung katalikod mo lang. Sa talikod. Okay. Apple, forward. Banana, backward. Orange, 180 degrees. Ibig sabihin, nasa likod ninyo ang kapitan ninyo. Okay? Ulit na sample. Apple. Banana. So, yung banana backward. Okay, backward yung banana. Tapos yung orange, ano, tatalikod tayo. Okay, gets? 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 Okay, ulit. Okay, ulit. 1, 2, 3, go. Apple. Banana. Orange. Compress kayo, compress. Compress na kailangan hawakan niyo yung balikat ng kaharap ninyo. Okay, 1, 2, 3, go. Banana. Ulitin ko ulit ha. Yung apple, mag-forward kayo. Mag-forward. Ganun. Kapag yung banana, backward. Kapag yung orange, tatalikod kayo. Okay, game na. Okay. Orange. One, two, three. Banana. Apple. Banana. Apple. Banana. Orange. Apple. 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 Banana. Banana.
Straight line na sunod-sunod. Straight line. Orange. Orange. Apple. Apple. Banana. Banana. Okay, kanina. Yay! Panalo na po kayo. Panalo si Samantha at si Mariel. Yan. Praise the Lord. May class point kayo sa langit. May reward kayo in word. So, yan. So, paayos mo muna yung mga upuan. Apple. Orange. Banana. Yan. Nasihan po ba kayo sa pa-icebreaker natin? Yan. So, congratulations po sa mga nanalo. Sana. Huwag kayo ng upuan. Huwag kayo upuan. So, yan. May bago po tayong, may bago pong mararating lang po. So, na-welcome po natin sila Lian. Sila Lian po, Jonas, tsaka Lunet. So, welcome po sa ating special gathering. So, mag-enjoy po kayo sa event natin kayo. So, yan. Nawala na po ba ang kaba at hiya-hiya natin? So, ngayon naman po ay so yan. Ngayon naman po ay so timig na po tayo. So tayo na po ay magpupuri sa ating Diyos dahil nasihan na po tayo. Ngayon naman po ay pasisiyahin natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo na po ay tumayo. So yan, halina't sama-sama at tayo ay magpupuri sa ating Diyos. Let's go guys. Sama-sama, awit natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw lahat ay masabi, Diyos ay buhay. Yan, halina't sama-sama tayo, purihin natin ang ating Diyos. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw lahat ay magsabi, Diyos ay buhay.
Ibig mo'y lunas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pabulit magsamay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman.
sa ating Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. So yan, so darap na po tayo sa pagkain po natin ng salita ng Diyos. So tinatawagan ko na po si Miss Comfort. Comforter. So tinatawagan ko na po si Ate Mecca. So palapakan ko natin ang buhay na Ate Mecca. Nangaling ng ating Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Mailin po namin kayong welcome sa bahay ng ating Diyos. And sa gabing ito, hindi lang tayo nagtipon upang magsaya. Nandito tayo upang maranasan ang pag-asa at presensya ng ating Diyos. And sa gabing ito ay, ang aking title po na i-share ngayon is, God Ignites Hopes in the Middle of Your Brokenness. And I believe na marami po sa atin na kahit kayo ay bata pa lamang, ay nakakaranas na kayo ng pagkabasag ng iyong puso. Sa kaibigan, sa pamilya, pati sa pag-aaral ninyo. Pero ito yung makakatandaan nyo na ang gabi ng puso nyo, ang pagkabasag ng puso nyo ay hindi ito hadlang, kundi ito ang daan para magliyabang apoy ng Diyos dyan sa puso nyo. And ang sabi sa salita ng Diyos, sa Book of Psalm, chapter 34, verse 18, ang sabi dito is, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Alam niyo ba, maraming pwedeng lapitan ng Diyos, pero mas pinili ng Diyos na lapitan ang mga basag ang kanilang mga puso. Ang Diyos, hindi siya lumalayo. Hindi siya lumalayo sa mga sugatan, bagkus siya ay mas talong lumalapit. And, ipapakita po ako dito. Kita niyo po ba ito? Ano ito? Basag na baso. Pinaprint ko na kasi wala kaming basag na baso sa bahay. So, itong basong to, sa tingin niyo ba magagamit pa natin ito kung ito ay basag? Hindi na, di ba? Kasi sa mata ng tao, ang basag ay wala na, hindi na natin kailangan, hindi na natin magagamit, ito ay basura na. Pero sa Diyos, sa mata ng Diyos, ang basag ay hindi basura. Dahil ito ang lugar kung saan na siya gustong magpakita ng liwanag. Itong basong to, itong basag na baso, kapag ito ay nilagyan mo ng ilaw, mas kita ang liwanag, amen? Amen. So, ganyan ang Diyos sa atin. Sa gitna ng gabi ng puso mo, doon siya gustong magliyab ng pag-asa. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa kapag nakaramdam tayo ng pagkabasag ng ating mga puso. Sa Psalm 34 verse 18 sa kanyang salita, nire-remind na tayo na tayo ay hindi nag-iisa sa gabi. Marami sa atin ang umiyak sa gabi. Amen po ba? Amen. Dahil sa kanilang pagkabasag, sa pagyak natin sa gabi, akala natin mag-isa lang tayo, pero hindi natin nararamdaman na andyan pala ang Diyos sa ating tabi. Ang Diyos kasi, palagi siyang nandyan saan man tayo magpunta, sa ating pagtulog, sa pagpunta niyo ng school, palagi natin kasama si Lord. Lagi nang pakatatandaan na ang Diyos ay kasama natin saan man tayo naroon. And pangalawa naman is, hindi natin kailangan maging buo para lapitan ng Diyos. Kasi akala natin kapag tayo ay basag, kapag tayo nagkasala na, hindi na tayo lalapitan ni Lord. Hindi sasabihin sa iyo ni Lord na, ang akala nyo, sasabihin sa iyo ni Lord na, anak, dyan ka na muna kasi basag ka pa. Hindi mo na kita lalapitan. Buuin mo muna yung sarili mo, buuin mo muna yung puso mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Hindi ganun si Lord. Kasi si Lord, sa oras na nasasaktan ka, sa oras na kailangan mo siya, andyan siya palagi. Mag-pray lang tayo. Alam niyo ba na si Lord ay may phone number? Sinong nakakalam ng cellphone number ni Lord?
Ang cellphone number ni Lord is Jeremiah chapter 33 verse 3. So, pag kailangan nyo si Lord, open nyo yung Bible nyo, hanapin nyo yung book na yun. And basahin nyo yun. And mag-pray kayo, kausapin nyo si Lord. Okay? Okay. Sa basag na puso, doon siya lumalapit. At doon niya sinisindihan ang apoy ng pag-asa. So kapag feel nyo na kayo ay nawawala, na parang kayo nabibigo, nawawalan na kayo ng pag-asa. Huwag kayo mawalan ng pag-asa dahil dyan mismo gustong makipagtagpo sa'yo, makipagtagpo ng Diyos sa inyo. So tatanungin ko kayo, saan nakipagtagpo ang Diyos sa inyo? Saan? Saan? Sa akin kasi, na-encounter ko si God, talagang na-feel ko yung presence niya nung time na, ito yung masang ang aking puso na talagang nag-pray ako na, Lord, bakit ganito? Parang wala ng pag-asa, nawawala na ako ng pag-asa. And umiyak lang ako ng umiyak. Na-encounter ko si God, na-encounter ko yung presence ni Lord nung ako'y nasa kwarto namin. Walang ilaw, nagpapatugtog na ako ng worship songs, nananalangin talagang para akong, iyak ako ng iyak. Alam ni Lord yun kung paano ako umiyak sa Kanya. And then, si Lord, hindi na kayo antayin na maging okay. Dahil lumalapit siya habang nasasaktan kayo. And ang pagkabasag ay hindi katapusan. Dahil yan it's the beginning of something powerful. Si Lord kaya nang gamitin ang sakit mo para sa layunin niya. And kaya niyang gawin ang gabi mo, kayang gawin ni Lord ang gabi mo sa liwanag. At ngayong gabi, tatanungin ko kayo, ano ang gabi ng puso nyo ngayon? Anyone? Ate Angel. Ano ang gabi ng puso mo ngayon, Ate Angel? Ano ang nararamdaman ng puso mo pagkabasa? Yes. Yes. Gabi ng puso mo ngayon. Gabi, dilim. Nasa dilim ng puso mo. Yes. Masakit. Bakit masakit? Ay, si Princess na lang. Si Princess. Princess, ano ang gabi ng puso mo ngayon, Princess? Kaba. Bakit ka kinakabahan? Ay, mamaya ka. Si Princess, kakanta ata siya mamaya eh. Sasayaw. Kinabahan siya. Ang gabi daw ng puso na ngayon ay kaba. Kinakabahan si Sister Princess. And ngayon ang tanong ko sa inyo, handa ka bang hayaan ng Diyos na sindihan ng apoy sa gitna ng iyong dilim? Amen po ba? Amen! Ang hina, amen po ba? Amen! So, sa gabing ito, sa kanang salita, sinabi niya rito is, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, huwag po kayong mawawala ng pag-asa kapag kayo ay nakaramdam ng pagkabasag. Dahil sa oras na tayo ay masaya, ang Diyos ay kasama natin. Sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kapighatian, ang Diyos ay palaging andyan. Kasama natin siya kahit saan tayo magpunta. So, yun po ang pakakatandaan nyo sa gabi ito. And si Lord, gusto niyang magliyab sa inyong puso sa gabi ito. So, wag po kayong mawawala ng pag-asa. And sa gabing ito ay gawin nating panalangin ang kantang Pusong Basag. Opo, tayo po tayo. Ang kantang Pusong Basag ay gawin nating panalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos.
bulong ng buhay. Suliranin, di maintindihan. Sa iba ko'y panghahawakan na hindi mo ako iiwan.
inaalay natin sa Diyos. Kasi parang inaalay na rin natin yung puso nating basag. Kasi alam ni Lord, kapatid, kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Alam niya kung gaano nang kabasag yung puso natin. So, kung natatakot kayo na lumapit kay Lord kasi parang basag na kayo, huwag kapatid, huwag kayong matakot na lumapit kay Lord. Kasi sabi nga sa shinare na Ate Maika kanina na mas malapit si Lord sa mga may pusong basag. So, yan. So, ako po, may katanungan po ako. So, may na-encounter na po ba kayo sa buhay niyo na parang basag na po yung puso mo? Can you share it to us, guys? Testimony, parang testimony po. So, meron po ba? Ay, Ate, ayun na. Pusong basag, parang na-encounter niyo yung basag na basag. So, Ate Ayana? Ano, parang may na-encounter ka na ba na parang basag na basag yung puso mo, tapos nilapitan mo si God? Tapos, meron po ba? Yan po. Siya nga po malakas sa palakpak sa buhay ni Ate Ayana sa pinag-inutin mo. Meron kasi yung one time na nung first time ko lang talaga sa sports discipline sa school. Parang nakita ko sobrang galing ng iba. And parang since first time ko lang, parang wala akong magawa. Wala rin kumapansin sa akin. Sunod na po Walang conclusion niya. parang Ano yan? Sunod na po conclusion. Anong conclusion? Parang feel ko na parang mag-isa lang ako doon. Tapos, Mahina na nga, tapos walang makakausap pa ng mga then, pagkatapos kasi ng talagang conclusion. walang Hindi kilala. na po rin, parang revival. Tapos yun tuloy, minsan tinatakasan ko tuloy yung training. Tapos Yung kakain na. likod ng school. Ayos kayo? Tapos Ayos dinala kayo. rin ako nagpa-praise. Sige. Tawagin mo na. Tapos after Ali, nun, Jill. ginawa naman eh. So yan, di ko po narinig. Isa pa daw po. Ikaw, Princess, gusto mo po? Hindi ka hindi. Okay lang. Iyak. Very. Parang ka ba na ito? Ayan, so ano kasi syempre iba-iba din naman tayo ng age, diba? May ano na dito, may mga bata, mostly mga bata pa. Kami, mga bata pa kami. So, iba't ibang klase tayo ng yung example, yung pinakita ni Ate Maika na basag na baso, di ba? Iba-iba na klaseng baso yung meron tayo. Meron yung family problems, may problema tayo sa family, broken family, diba? May salita din broken yun. Tapos meron din yung sa financial, wala tayong pera, broken wallet. Yung wallet natin broken din. Diba? Pag wala tayong pera, sinasabi natin broken kasi natin. Meron din yung broken sa pag-ibig, which is di naman sa ngayon, di naman pinapriority yan sa ngayon. And meron din yung broken sa mostly yung mga tao ngayon broken sa spiritual. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun parang wala tayong relationship kay Lord, no? Which is yun yung parang kaya yung kinanta natin kanina na pusong basag, May kanta siya ng isang broken, no?
kanta siya ng isang broken na tao na kaya nga sabi dun sa lyrics, di ba? O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. So, meron kasi ng time na sabihin natin ilang taon ba ako noon? Ilang taon pa kayo mostly dito? Mga nasa ilang taon? Ha? 12? 12, tapos may 10. May 10. So ako noong mga anong grade yun? Mga 12? 6, 7? Ayan no, so mostly elementary papuntang high school na kayo, di ba? Ako kasi nung high school to, yung buong high school ko, no, grade 7 to grade 10. Tapos isama mo na yung senior high. Doon talaga pumapasok yung barkada, gano'n. Doon pumapasok yung palagala, yung madami kayong outing, gano'n. Doon sa high school, doon natutuloy yung mga outing eh, pero pagka magkakahiwalay na kayo, wala nang pasok, doon yung hindi na natutuloy yung mga outing. So, ayun nga, balik tayo sa kwento. Nung high school ako, yun yung time na na-broken ako sa relationship ko kay Lord. Yun yung time na, iba pa ako nun. So, ayun, yung simula na nagkilala ko na si Lord, doon ko na inayos sa sarili ko. Doon ko nakita na, ay, broken pala ako. Broken pala si Kuya AJ. Hindi pala ako yun. So, nung nakilala ko yung sarili ko kay Lord, doon ko inayos na yung identity ko. Like, sino ba ako? Sino ba si AJ? Musician, gano'n. Mahilig sa music. Introvert. Mahihain ba ako sa tingin niya? Sakto lang. So, tahimik, ayan. Yan, inayos ko yung personality ko. No? Then, ayun, din ako dati. Palagi din akong broken sa relationship natin. So, inayos ko din yun sa sarili ko na hindi ko muna iisipin to. Sabi ko, hindi ko muna iisipin yung relationship kasi kung broken pa ako, paano pa akong relationship sa iba kung ako mismo is broken. So yun yun lang, masasabi ko lang din, may dadagdag ko lang sa share niya Ate Michael, na ayusin natin yung baso natin, yung mga baso natin, para doon tayo feel ni Lord ng grace, ng blessings niya, everything, yung mga wisdom, yun, si Lord ang magbibigay sa atin. So, ayun, binabalik ko na kay atin. Yan, ingatan daw natin yung baso natin, guys. Huwag niyong pababasag yan, ha? Ay, plastic o dapat siya. So, yan. May mga natutunan po ba tayo sa mga napakinggan natin ngayong gabing ito? May natutunan po ba tayo? Ano natutunan nyo? Guys, recitation pa siya. So, yan. Huwag niyong alam ko na hindi tayo parang mararanasan natin yung pagkabasag ng puso natin. So, doon tayo mas mapapalapit kay Lord. So, huwag kayong matakot na lumapit kay Lord sa mga times na yun. So, yan. To wrap up po lahat ng aking napakinggan at napag-aralan, tinatawagan ko po si Pastor Edward para po sa conclusion. Siya nga po malakas na palakpak para po sa buhay ng ating alay na Praise the Lord. Ang ilang palakpak niyo.
something na mabuo. Di ba? Di ba? Diba? Kasi hindi po hayaan ng Lord na nanatili tayo broken. So, pasalamat tayo sa Diyos. Kayo po mga kabataan na narito ay hindi po ito aksidente, kundi kayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Sino dito naramdaman ang pagmamahal ng Diyos pag inasa ka naman? At mahal na mahal din po namin kayo. Bilang kami po yung tumatayo mga spiritual father ninyo. Yung po mga taga-Napawan, mga taga-lang po kayo dito, yung po mga magulang ninyo, kilala po namin. Okay? So, kami po ay masaya-masaya. Unang-una, siyempre, pinayaman po nila kayo. At isa pa, naniniwala po kami na yung po mga magulang nyo ay meron po kayong, ang Diyos ay may malaking plano po sa inyo. Sino naniniwala po doon? Sino po? Uulitin ko po yung telephone number na sinabi po ni Sister Micah. Ano nga daw po yung telephone number niya? Ano ang nakasulat doon? Sige, may premyo. Yung buo. Ano yun? Call unto me, and I will show you. Sabi niya doon, may karugtong pa po yun eh. Yung mga bagay na hindi pa po ninyo nakikita, ay ipapakita ng Diyos sa inyo. Okay? So, ito po, first time po natin ito every last Friday of the month. Ito po, first time pa lang. Pero, kahit po paano ay higit pa po tayo dito sa 12. Pero, ang gusto ng Panginoon, sa susunod na mag-gather po ulit tayo dito, yung pong na-experience po ninyo dito, dapat ipatutuo nyo rin sa mga kaibigan nyo. Amen? Okay. Katulad po na nagpatutuo kanina. Sino yung nagpatutuo kanina? At saka si Kuya Inge ninyo. Totoo po yung sinasabi po nila. At gusto po nila na maging kayo po ay ma-experience ninyo ang pagkatawag ng Diyos sa atin, sa inyo. Lalo na yung pagmamahal niya sa inyo. Okay, mga anak, mahal na mahal kayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Okay. Nawa sa susunod na last Friday of the month, kayo na ang susunod na magpapatotoo. Kasi po, masarap na makita ng Diyos sa isang anak niya na ikinikwento na yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Alam niyo, gustong-gusto na Diyos yun. Kaya nawa, ang pagpunta nyo dito ay meron po kayong magandang kwento na napulot na babaunin po ninyo habang bata pa kayo. Pagtanda po ninyo, hindi po ninyo ito makakalimutan. Kasi sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 22 verse 6, sabi po niya doon, train up a child, o kayo mga kabataan, train up, ituro sa mga bata na katulad ninyo ang tamang daan. Nang sa gano'n, sa paglaki ninyo, sa pagtanda ninyo ay hindi ninyo makakalimutan. Kalimutan nyo na ang lahat. Huwag lang ang inyong relationship kahit. Yan, napaka-importante po yun. Kapag nawala ang cellphone, sino dito nakaranas na nawala ng cellphone? Anong pakiramdam nyo? Masakit. Pero kung mawala si God sa inyo, alin ang mas masakit? Yung mawala yung cellphone o yung mawala si God? Ha? Mga anak, importante yan sa buhay mo ninyo. Mawala man lahat. Pero sa totoo lang, kapag inunan nyo si God, kapag inunan nyo siya, yung mga bagay na talagang kailangan nyo, ay parang idadagdag niya. Aalisin niya yung mga hindi po nakakatulong sa inyo. Like for example, batang-bata pa lang kayo. Sino po dito ang may boyfriend na? I-bring nyo na yan. Dapat sana,
kasama yan na i-break natin. Diba? I-break nyo na yan. Mahirap kapag si Lord ang i-break nyo. Kasi po nag-aaral pa kayo. Okay ba? Mahal na mahal namin kayo. Actually, mga magulang ninyo, nag-iirap sila sa pag-aaral ninyo. Huwag ninyong sayangin. Hindi ko po kayo pinagpapawalan na magka-boyfriend, magka-girlfriend, pero hindi pa panahon. Tama? Sabihin mo sa'yo katabi, hindi pa panahon yan. Unahin mo muna natin sa'yo. Yan. Tignan po ninyo yung nagsalita kanina. Si Sister Micah. Tignan ninyo. Maganda na nga siya, pero dahil sa ginagamit ni Lord, mas lalo siya umanda. Amen? At kapag kayo maganda sa paningin ng Diyos, ang ibibigay niya sa inyo, gwapo. Amen? Pero maghintay kayo ng tamang panahon. Huwag kayong magagalit sa akin. Sa tamang panahon yan, hindi ko po kayo pinagbabawalan kasi magaganda naman kayo eh. Kaya nga lang sa tamang, kaya hindi muna si Sister Micah. Maglingkod muna kayo kay tingnan po ninyo, si Ate Micah ninyo. Sana po, lahat po tayo dito, maglingkod muna tayo kay okay? So yun naman po ang pwede ko pong iiwan sa inyo, mga anak. Tularan po natin yung mga kabataan dito, yung mga nag-testimony dito. At maging kayo, alam niyo, balang araw, kayo rin po ay magiging huwaran na anak, huwaran ng kabataan. Bakit? Kasi po kayo po ay anak ng Diyos. Hindi lang kayo anak ng Diyos, balang araw, kayo rin ay gagamitin ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Okay, yun naman po, and God bless you, and enjoy the fellowship. Di pa tayo tapos. Yan, sabi nga sa katabi niya, hindi ako broken. Baka may broken sa inyo, sabihin niya lang. Ayan, so before we end, salamat sa pagpunta, mga taga-Landas, mga taga-Nambalwan, mga Lanas, yan, mga taga-Acosta, yan, tapos, na-acknowledge din po natin yung presence ni Pastor John Mayon po sa MCF. Yan po, po sila, mag-anniversary po sila nitong Sunday. So, kung pwede tayo pumunta, makipag-isa tayo sa anniversary ng church po nila sa Bari. Ministries of Christ Fellowship. Yan, patawag ko na lang po si Pastor para kung may gusto pang sabihin ni Pastor. Hi! Hello! Mabuti po ang ating Panginoon. Amen. Maganda po na sa unang pagkakataon na magkaroon tayo ng gawain ng Diyos. Alam niyo po mga kabataan, may gusto lang din akong iwang verse. Sabi ng salita ng Lord sa aklat ng Timothy, huwag daw natin sasayangin yung panahon ng ating kabataan. Do not let anyone look down on you because you are young, mga kabataan pa. Bagkus sabi ng salita ng Lord, maging huwagan tayo ng halimbawa. Be a good example sa mga mananampalataya. Ano yung mga dapat po tayong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Kahit di po sa mananampalataya, kahit sa mga classmate nyo, sa magulang nyo, sa mga kaibigan nyo. 5 bagay yon. Sabi niya doon, maging halimbawa tayo sa pananalita, in speech, in life, sa pagsabuhay, in love, hindi yung pag-ibig na boyfriend-girlfriend, kundi pagmamahal sa lahat ng bagay. Kung hindi mo minamahal yung
yung kapatid mo, mahalin mo na ngayon, amen. Kung yung ginagawa mo, hindi mo mahal ngayon, mahalin mo na, amen. In love, in life, in speech, in love, in life, in faith, sa pananampalataya, at sa kalinisan. No? Yung kalinisan na tinutukoy doon sa pamumuhay, dapat lumakad tayo ng may kabanalan kay Lord. Amen? So yun lang. Sa darating na linggo, kung alam ko lahat naman tayo may pagkakataon kasi hapon naman yon, we invite you sa ating pong anniversary, 5 taon na katapatan ng Panginoon sa Ministry of Christ Fellowship. Ito po inyong kapatid na gawain. So, we are inviting you para po sa gawain na yun. So, pagsama-samahin natin yung ating kakayanan dito sa bayan ng Mangaldan para magtulungan tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, maging buwanan ka ng halimbawa. Amen. God bless. Yan, so na-enjoy nyo naman, no? Na-enjoy ba natin? Yan, so sa susunod ulit punta ulit kayo. Magiging every last Friday ito ng buwan. So ngayong September, last Friday ito ng September. So next time, sa October ulit, may gagawin ulit tayo ganito. Makakapunta po ulit pa kayo. Ayan, so sige, so before tayo magtapos, no, tapusin natin itong gawain natin sa panalangin. So, pwedeng tumayo tayo lahat at mag-pray po tayo. Lord, thank you po sa oras na ito na pinagsama-sama niyo po ulit kami magkakaisa po, Lord. Dito sa simbahan na to, Lord. Simula pa nung una na pinaplano itong Youth Plan Fellowship na ito, Lord. Mula sa mga bumuo ng pagpaplano po, Lord, sa lahat ng kasama na nagpaplano po nito, Lord. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng kanilang mga ideya at kanilang mga thoughts po, Lord, para mabuo itong fellowship na ito po, Lord. And salamat sa buhay ng mga pumunta po, Lord, itong mga bata na ito na nawa po is magamit po sa inyong church po, Lord. And Lord, sa oras na ito po, Lord, pinapanalangin po namin na magiging tuloy-tuloy na po ito, Lord, every last Friday po, Lord. And hindi lang po kami ang magsasama-sama po, Lord, kundi makakapag-invite pa po kami ng maraming kabataan pa po, Lord, na especially po, Lord, yung mga kabataan na hindi pa nakakilala sa inyo po, Lord. Upang ito ang maging way po namin para makapag-invite po kami ng mga kaibigan po namin na gusto namin dalhin sa church po, Lord. And Lord, lahat po ng sa mga susunod pa po na fellowship po namin, Lord, nawa po is magkakakilala po rin po kami, Lord. And nawa po is mas lumalim po ang band ng mga kabataan po dito sa church po na ito, Lord. And hindi lang po dito sa church na ito, kundi po sa lahat ng mga Kristiyanong kabataan po, Lord. Nawa po is lumawak po ang circle of friends po namin, Lord. Nawa is marami pa po kaming maging kaibigan po, Lord, na nakakilala sa inyo po, Lord, upang siya makapag-share po kami ng mga wisdom po, Lord, na galing sa inyo po, Lord. Mga salita niyo po, Lord, na pwede namin pag-usap-usapan po, Lord, sa mga kabataan po, Lord. And Lord, sa natitirang oras po ng fellowship na ito, Lord, sa pagkain po namin, Lord, pinagdarasal po namin ang aming kakainin po, Lord. Salamat po sa buhay ng mga nag-prepare po nito, Lord, and nag-provide ng pagkain ng ito po, Lord. And Lord, sa pag-uwi ng mga kabataan na ito, pinagdarasal ko rin po na safe po silang makauwi sa kanilang mga tahanan po, Lord. Maging kasama pa rin po nila kayo sa aming pag-uwi po, Lord. And hindi lang po sa pag-uwi po, Lord, kundi sa araw-araw na pagising at hanggang sa pagtulog po namin, Lord, na mapos, kasama pa rin po namin kayo. And Lord, kailangan po tinataas namin salamat sa victory ng fellowship na ito po, Lord. Nawa po is magpatuloy-tuloy po ito, Lord. And maging masaya po ang aming spiritual life. Nawa po is hindi na po kami magiging broken po, Lord. Sa kahit anong aspect po ng buhay po namin, Lord.
kahit financial, kahit family po, Lord, hindi po kami magiging broken basta hindi po kami broken sa inyo po, Lord. And Lord, ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang mga anak, isa sa Diyos ko sa board na sana'y dagdagan ang yung games na isa di ba? Isa. Siguro mas maganda kung dagdagan natin yung laro, di ba? Hindi nabitin ako. At saka magbibigay tayo ng premium. Kaya natin ang mga sa premium ko. Sino yung dalawang nanalo? Siya? Manila. Tagatong kayo. Baluan. Mga kayo. Sa pagpunta namin doon, bibigyan namin ng premium. Okay, salamat. Dahil magpakabait kayo. Okay? Lagi ko kayong pinapangaralan. Diba? Ang gusto namin ay maging successful kayo. Dahil mag-aaral ka natin namin kayo ngayon. Lagi namin kayong dinala ng Panginoon. Matapos niya ang inyong mga misyon. Tapos niya ang mga gusto ko makita kayong tinulado na sa tulong ng Panginoon, di ba? Yun ang ipag-usapan natin. Okay?
Thank you.